Halo, ngayong umaga mga mare may pupuntahan kami. Maglalakad-lakad na rin nga pala kami mga mare sa park. Medyo matagal din kami hindi nakapunta dito kasi naglalakad-lakad na nga pala kami mga mare sa mga oras na ito. At kasalukuyan ngang andito kami sa Village Hall. Sa likod na rin nga pala ng building niya pinagparking ni Habi yung sasakyan niya. Habang naglalakad kami kanina mga mare ay nasabi ko nga pala sa Habi ko na kung pwede kaming pumunta sa Filipino store para bumili ng ibang pagkaing Pinoy. Bumili na rin nga raw nga pala ako ng ibang ingredients na gagamitin ko dahil meron pa kaming pansit doon na noodles na natira. Ang rason nga pala kung bakit kami mahilig pumunta dito sa park ay mahilig niya talagang tingnan yung mga turtles at malalaking isda doon. Ganda na rin nga ngayon maglakad-lakad dahil summer na at mainit na palagi. Ano ba naman ng mga nakaraang buwan ay sobrang lamig talaga dito mga mare ko. Ito rin nga pala mga mare yung pangalawang beses na pupunta kami dito sa Filipino store. Maglalakad din nga pala kami ng mga 2 minutes lang mga mare ko papunta doon. Wala kasi doon parking at nasa tabi ng highway yung mga mare. Kaya naman naghanap kami dito sa likod ng parking bago kami pumunta doon. Dito yung parte mga mare, makikita nyo may malalaking mga truck, diba? Kaya para mas safe yung sasakyan, doon na lang kami nagparking sa likod. Isang liko nga lang pala mga mare at andito ka na rin sa Filipino store. Kapag ganitong oras nga ay sobrang rush hour dahil madaming pumapasok sa trabaho mga mare ko. Ituturo ko sa inyo kung saan banda rito mga mare yung tindahan ng Filipino store. Dito siya sa parting ito mga mare at ang may-ari niyan ay Filipina din. Paano ba naman yung unang araw na pumunta kami dito ay nakausap ko na rin yung Filipina at siya yung nagmamanage nito. Wala rin ako sa kanyang masabi mga mare dahil sobrang bait niya. Ito nga pala mga mare yung itsura niya sa loob kapag pumunta kayo. Maliit lang siya pero punong-puno ng iba't ibang klase ng mga grocery mga mare. Kumpleto rin sila sa lahat ng mga Filipino product. Nang nasa Pilipinas nga ako, paborito ko tong boy bawang nito kainin. Sobrang nagkikrave nga talaga ako mga mare nang nakita ko tong mga chichiriyang to. Bago nga ako kumuha ng iba't ibang ingredients, kinuha ko na tong pangsahog sa pansit bihon dahil ito yung mga kulang na hinahanap ko. All-in-one na nga pala siya mga mare kahit hindi ka na maglagay ng toyo. Hindi rin mawawala tong magic syrup na to dahil sobrang paborito ko to sa lahat ng niluluto ko. Gusto ko na rin nga sanang kumuha ng isang sakong bigas dyan pero sabi ni Jowa wag na muna raw. Ay ni Habi pala. Fast forward nga mga mare, nakalabas na kami at ito yung mga nabili namin. Yung isang bag naman ay nasa Habi ko. Dala-dala niya na rin nga dahil hawak ko yung isang phone ko. Hindi na rin nga pala mga mare ako nakapag-video kanina habang nasa loob ako. Ano ba naman sobrang excited ko at may mga nakilala ko mga Pinay dito na bumibili rin. Sobrang babait nga nila at nakalimutan ko na rin niyang kunin yung Facebook account nila para makapag-banding-banding kami at maigala nila ako dito sa lugar. Medyo matagal na raw nga sila ditong naninirahan. Kaya naman alam na nila yung mga pasikot-sikot dito. Bago lang kasi ako dito mga mare kung hindi nyo alam. Hindi ko talaga maipaliwanag kanina kung gaano ako kasaya dahil may mga nakilala na rin akong kapwa natin Pilipina dito. Ganito kasi ang kwento niyan mga mare, magpapagupit sana ako kaso pagpunta namin doon sa barbers ang daming mga tao. Kaya naman napagpasyahan ko na lang na magpa-appointment ako sa Martes. Napasabak ako mga mare sa English kanina. Paano ba naman sabi ni Habi ay kaya ko na raw yan. Medyo kinabahan nga ako kaninang pagpasok ko sa barbers dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mabuti na lang approachable yung may-ari at tinanong agad ako. Sabi niya kung anong gagawin ko dito. Sabi ko naman, can I make an appointment for Tuesday? Ay siya, sige na. So, eto na mga mare yung binili namin. Bumili kami ng pancit canton. 6 pieces na to. Hindi ko alam kung magkano. Inumutan ko kung magkano to. Tapos yung pang-ingredients sa pancit. Ito. Tapos, dalawa pala binili namin ng ganito. Tapos, bumili din kami ng crab and corn. Soup to, na ilalagay mo lang to sa tubig na kumukulo, ilalagay sa itlog, tapos soup na siya. Tapos bumili kami nitong pancit na ito, tapos isang bihon na ganito din, na lutoin. Tapos, syempre, di mawawala yung magic syrup natin kasi ginagamit natin to sa lahat ng niluluto. Tapos bumili din kami ng pechay, meron silang pechay, tapos, ito, talong. Bumili din kami ng ingredients para sa pancit bihon ng kikiam tapos squid ball. Yun lang binili namin. Tapos bumili rin kami nitong isang sampalok. Minatamis na tamarind. Diba? So, yun lang mga mare. So, ito yung binili namin. Ayun siya. Yung mga kikiam tsaka squid ball, nasa rep na kasi, nilagay na namin para di masirap. Ayan lang.